sa ating programang Happy Morning. Narito na po ang ating health talk. Yung pagpabutas po ng katawan. Ayan, so ito MJ. At anong tawag din? Body, ano? Body pill? Fertig. Ayan, so kasi po, noong unang dekada rin, nauso rin naman to MJ. Kaya sabi rito ng iba na yung mga nagpapabutas sa mga labi at sa kanilang mga katawan, sabi ng, wow, pambihira ito. Diba, kahanga-hanga. Tapos hindi lang yan nag-iisa yung mga yan nagsasabi na gano'n, pambihira. Dahil yung mga kabataan natin sa ayot sa gusto natin, dumarami na po yung mga nagsusuot ng hikaw, mga palamuting tinutusok, yung or ikad na tinatawag, yung sa iba't ibang ng katawan, butas-butas, hindi kayo mga zombie ito mga to. Okay, so, yung mga kilay, no, nila, binubutas, dila, labi, pati labi, hindi pa pang magkagsalita, ay yung lang kalahati. So, yan. Yung mga kasukutan din po sa pagpapabutas sa katawan, ay binubutas din. Tapos, marami mga kabataan talagang ibang na ibang sila kasi gusto nila na iibang. Yun ang yan. So, ayaw ko may kapareho. Kaya kailangan mag-isip ako ng naiiba ko tawag usapan. So, ganyan po sila. Ngayon, ang iba nagpapalagay ito ng may ginto. No? May ginto. Pag mayaman naman, yung nagpapabutas, lalagyan ng ginto, yung gintong gargle na natusok sa kanilang dila. Yan. So, nga naman, kung nakawin, ano ba, nagyang dito sila pumunta sa Pilipinas. Yung mga holdapper dyan, mga snatcher dyan, nakatuloy pa yung dila nila. Okay, so, ganun po, dahil sa kagusto nilang maibang. Tapos ganyan, yung mga kabataan naman na babae, yung kilay. Ayan, so, binubutas din po. At kasi gusto nila yung kitang-kita daw po kaagad. Gusto nila yung kilay. Gusto nila na shock yung mga tao. Yung tindak na tindak yung mga tao. Yan. Gusto nila yan. Yung mga gustong maiiba. Tapos hindi lamang po yung mga malating nagpapangilig, ano? Hindi na rin po bago yung mga idea na ito dahil yung pagsusuot ng alahan sa katawan, panahon pa pala ng popo-popo. O ng panahon pa nga ng Biblia, meron na. Naniniwala po ba tayo dyan? Kahit yung mga tao makadiyos nga daw po nung araw, si Rebecca, yung karakter rin sa Bible, naghihikaw po pala yung noon. So, ano na yun sa panahon pala ng Biblia. So, diba, nung sa mga Israelita doon, nakahikaw rin. Pero po, ay yung mga ganong alahas ay ikinakabit po nila sa pagpapabutas sa tainga at sa ilong. Tunong araw pa talaga na uso. Parang hindi alam sa nila yung mga accessories. So, yung kahit magtakas na ng mga alitin ng araw, nagpapabutas ng tainga bilang sagisag ng kanilang katapangan po. At kung may Panginoon sila, papabutas sila ng tainga, yung mga lalaki. Para lang pakita na tapat sila sa kanilang Panginoon. Ganun ang araw. So, sikat na po yung kanilang naunang kultura, yung pagpapabutas ng tuwi ito. Tapos po ay dumating yan, nagpabutas na rin doon sa Aztec, sa Maya, at pero spiritual na dahilan naman sila. May ritual. So, may kanya-kanyang dahilan po yung mga pagpapabutas. Then, gumaganap po sa Africa, sa South America, sa South America, India. So, nandun po yan. Yung pagpapabutas naman po doon, yung labi, yan. Tapos po ay yung pagtutusok naman ng mga panggayak, yung pang-alis, ika nga, doon naman po sa ilong, binubutan. So, may mga ibig sabihin, taga Melanesia naman po ang gumagawa nito. At yung mga nakatira sa India at Pakistan, napapaano ko, parang gusto ko magpabutas. Kaya, hanggang ito nga nakalipas sa ilang taon nga, ay yung pagpapabutas po doon sa kanuraning digdig natin, ay karaniwan na po ito. At para lamang po sa mga tainga, yung mga babae naman.
Pero ngunit sa ngayon po, mga teenager at mga kabinataan natin, kagalagahan, nagsusuot pa rin po ng alas, na halos lahat po ay bahagi ng kanilang katawan na pwedeng pagkakabitan hanggat pwede. Bubutasan. Basta pwede ikabit. Ayan. Ang tanong, bakit na po sila napapabutas? Dahil parami na po ng nagpapabutas dahil pinapalagay nila ito sa isang moda lamang. No? Yung parang damit itong uso ngayon, ang damit din naman ito, tela na lang ang uso, di ba? Mga ganon, parang gano'n na rin po yung pagpapabutas. Ito lang, moda lang, no? At kinababaliwan pa rin po ng iba ito, yung paggawin na yun. Inakala pa sila iba na lalong mapapaganda sila sa kanilang itsura o kaaya-aya sila sa kanilang itsura kapag po ay may kakaibang butas nila. No? So, tumitindi yung kapatid na ito. At kahit mga sikat natin mga manlalaro, mga moderno, mga manunugtog natin ng musikero, aminin natin. Diba mga musikero, daming butas-butas. Gano'n. Nagsusuot ng alangas sa kanilang mga katawan. Yung mga nipples, mga butas, diba? Yung mga inakabataan naman po yung kapabutas, parang nagsisilbi ng papayagan ng kasaya nila kasarilan din na sila nagpapabutas. So, ang daming ibig sabihin. Ang paghahangad po nila na makilala talaga, at kaya po sila ay nagpapabutas, ay akala nila masapatan na po yung matindi nilang pangangailangan sa kanilang emosyon. No? Kasi parte ng emotion, MJ, kaya sila nagpapabutas. So, halimbawa nga daw po, ay yung mga kabataan natin, magpataas lang ng kanilang paggalang sarili, yung baga, kakatutas sila, siga sila, siga ko, di ba? So, butas dito, butas doon, butas sa dila, butas sila, astig, di ba? So, ganun ang gusto nila. At, kahit yun ang kanilang gustong kasikatan, yun. Pero ito po, kung mapasok niya aking kalusugan ngayon, yung hairtalk na ito, may panganib nga po ba dyan sa ating kalusugan, yung mga mahilig magpabutas-butas? At ang tanong, ligtas nga po ba lahat ng pagpapabutas sa ating katawan? Yan. So, inote natin, lista po natin. Kasi po, maraming doktor na po talaga ang nagsasabi na ang ilan daw po ay hindi. Ayan. So, yung lingkod ito, ikaw. Ayan. So, buhay naman ako. So, ligtas siya. At siya, magpapabutas din sila sa isang bagay na hindi nila alam na mapanganib na po yun. Kaya po dapat naintindihan nito, no? Pero kadalasan sa mga ganyan, ayaw makinig yan. Walang ang bawal. Malamang alam nila to eh. Ayaw na sa gusto mo na dahil gusto maging passionista lang, sikat o bida lang. Ano? Pero para doon sa mga gusto pa lang gawin, naku po, kinal na po ito sa isipan ng inyong mga anak, or kayo po na nakikinig na nagbabalak pa lamang, ganito po ang mangyayari sa ating kalusugan. Kaya po ang pagsasanay na matutuhan natin yung mga resulta nito ay magbasa po tayo sa magazine, manood po ng video, yung mga may karanasan na makikita po natin yung mga matasamang epekto na ito ayon sa maraming mga doktor. So, hindi po malinis yung mga pamamaraan ng iba sa pagbubukas, kaya po ang mangyayari ay maapektuhan yung kanilang kalusugan. So, gayon din po ay mga tagapagbutas naman na wala namang kaunawaan sa kalinisan, kayalian ng katawan, makupo, delikado. Kaya, hindi natin alam yung tagapagbutas na yan. Siya rin po may dahilan kung paano maganda yung ating kalusugan. Tapos yung mga maliit na bagay na yan, hindi po natin napansin. Baka mali po yung lugar ng pinagtusukan, pinagbukasan. Maaaring magpapito ano mo. Tapos hindi namin napansin. Ay permanenteng pinsala na pala yun, yung pagbubuho na yun. At natamaan pala yung nervyo. Yan ang hindi natin napapansin. At ang mga masela na panganib na infection, ay baka nasaga po yung mga nagpapabutas o yung mga nangbubutas. Ano po? At hindi mga tinatawag na sterilisadong pagamitan, yung mga hindi na ng mainit na naman. Tapos ay nasalin po pala ito sa iba na nakakamatay
ng mga sakit, halimbawa, hepatitis, yung butasan na hepa po iyon, tapos ginamit, hindi man lang na-sterilisado o na-sterilize yung ginamitan, ano, na gamit doon na wala pang hepa, nahawa na, ano po, o kaya may sakit na AIDS, yung gumamit ng butas at pinambutas doon sa wala pang AIDS. So, mahahawa tayo. Yung TB, tuberculosis, yan. Yung tetano, yan. Yung mapagkukunan ng sakit sa mga nampubutas at binubutan. At kahit daw po pala na sterilisado na yung pamamaraan, kailangan pa rin po pala ng pangangalaga nito. So, kahit naman pala na sterilization, nako, kailangan pa rin yung tamang pangangalaga pala. Halimbawa po, yung pagpapabutas sa puso, no? Ayan, uso, napapatingin tayo. May tendensyang humapdi po pala ito. At madalas po itong nakukulang damit. Then, kaya naman po maaaring umabot po ito hanggang 9 na buwan bago po pala ito maghilom. So, hindi ganun madali. Yung mga nagpabutas ng puso, no? So, sinasabi po din ng doktor, yung pagbubutas ng butong mura or cartilage na tinatawag, halimbawa sa ilong, sa ilong, tenga. Yes. Naku, delikado pa pala yan, mas siging delikado dahil pag papabubutas sa pinaka-lambi ng tenga or air lobe na tinatawag, Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, yung maraming butas para sa hikaw ay nakapalibot sa pinakapuno ng tenga ay isang bagay na dapat natin ikabahala. Diba, hindi namin nakita natin maraming butas sa tenga, ang daming hikaw. Opo, ang malubang infection ay maaaring naging dahilan ng pagkawala ng buong pagbada sa pinakapuno ng tenga. So, papangit yung pagbada ng tenga niya. Tapos magkakaroon ng infection. Kaya mapanganib din po pala ay mga palamuting tinutusok sa ilong. Infection din po iyon. Maaaring tumuloy po ito sa kalapit ng mga daluyan ng dugo at kumalat sa utak. Ayan. So, from the ilong, tenga, diretso sa utak. Pag sira ang utak, sa mental ang abot. Diba, no? Sorry, natawa tayo. Ito po ay, lamang, medical information. So, lamang po, na sana, wala rin po, yung pagbababutas nito. At ayon sa Watchtower Library, makabubuting butasan ng lugar lamang ng lambi na tinga. So, doon lamang ba sa tenga? Yung lambi pinakamalambot. Yan lamang po ang dapat butasan. Ang iba pang peligro ay yung pagkakaroon ng masagwang pilat at magiging allergy sa alahas. So, yun din po yun. At kapag po daw yung hikaw na napakadaling makilas na lugar, ng dibdib, ay nasabit o nahila ng damit, madaling mapipiglas ang kalamnan. Diba yung may tala na parang, hati, dahil po yun, mali po yung pagkagawa. Ang tissue ng pilat na labos sa dibdib ng isang bata na nangyari sa kanya ay nakabala na po sa daluyan ng bata. So, nakakalungkot, po. So, yan po ay talagang napakahirap na po na isang ngayon dahil uso na po. Ay isang babala ito sa mga magbabalak pa lamang na pabutas sa kubo. Mag-isip, huwag na po muna. Isa lang sa baba, ito tenga. Yes, na may malambot. So, ngayon po, yung karagdagan na pangalit ko dito ay yung bahagi ng ating bibig. Ayan. Ito yung pagkahirin o matapos makalunok ng alahas. Kasi di ba pag mapapalunok ka yan So baka lumuwag yung tornilyo so pinagkabitan mo. Nalunok mo ito ngayon, patay. So yan po yung mangyayari. At pamamaligid at pagkawala ng panlasa sa dila. Kasi di ba yung dila nagbibigay ng panlasa. So binutasan niyo po nga na po pala natin yan. Sinira po natin yung pampalasa natin. So wala ka ng panlasa. Hindi ka na may enjoy doon sa mga kinakain po natin. Kasi nawala na po. Sinira natin. No? At matagal na pagdurugo, mangyayari din po yan. Pagkatapyas o pagkabali ng ngipin, pwede rin po.
o labis na pagdaloy ng laway, tuloy-tuloy po yung laway. O kaya naman pwede mapigil ang paglalaway, ay pinsala, magkaroon din pinsala sa ating gilagid, depekto sa pagsasalita, ngungungungo ka na, tapos kahirapan sa paghinga, ayan, at pagmuya at paglunok. So, yun po yung epekto ng mga nagpapabutas sa bibig, sa dila, ano? So, marami pong depekto. So, lalo na po yung nagpapaluga po rito yung pagpapubutas sa mga kalamuting itinutusok po para sa baba dito at tumatagos po sa dila at dilanas-las dito yung tissue po pala sa ilalim. Kaya maaaring hindi ka po makapagsalita. Nako, so yan po, dapat natin igalang yung ating sarili, ating katawan. Kaya po, happy morning sa NJ, AG, yan. So, yan po, kaya huwag ka magpapabutas ng tenga, ilong, at baba, basta kasang part ng iyong katawan. Dahil po talagang hindi po tama yan. Okay, at sa Makati po ay makatwira lamang na umigas po tayo sa mga di kinakailangang pagsasampanganin po ng ating kalusugan. Ano po? At magkagayon pa man po ay sana ay maibalik po natin yung ating kalusugan sa alang-alang po natin ito. Kaya po ang mensahe natin talaga, wala pong ibinibigay naman na specificong utos dyan ng Diyos sa atin, yung batas, yung hindi sa pagpapabutas sa katawan, pero po hinihimo po tayo na gayakan natin yung ating sarili na may kahihingan at katinuan ng kaisipan, no? So, mahalaga po yan. Bagaman po tinuturing ito na may hingin ang isang bagay sa isang bagay ng ating mundo ngayon, ang tunay na issue kung ano yung pangmalas sa ating lugar. So, malaking bagay po ito. Halimbawa, maaaring tinuturing po na katanggap-tanggap nga yung pagpapabutas dyan at yung mga, maraming dahilan. Okay naman, no? Huwag po tayong sumulong doon o pasukin yung ganun po. At huwag natin silang sinsintihin. Ika nga, dahil nabagit po natin na talaga pong hindi magandang mga epekto yun sa ating kalusugan. Ito ay tandaan natin po ito, no? At mahalaga yung mahihing ka. Kasi hindi na uso sa mga mahinit, boring daw po. No, mali po kasi po totoo yan ang boring. Isang mahinit, kundi isang katalinungan, karunungan ang maging mahinit po sa pisikal, sa ating kalusugan. At yan po talaga ang susi ng isang tunay na maligaya. Ano po? Okay, at yan naman po ating health talk. Sana po ay ito pong sisikapin natin na ating programa na meron pa po tayong kapupulutan ng aral. At isusunod na po ating napapanahong buhay-buhay ang maging totoo. Bakit kaya? Pagkatapos ng ating hanap buhay.